Update tayo sa magiging hakbang ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos ang pagkakaaresto sa Timor-Leste. Nakasalang sa Balitang Hali ang mismong abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Attorney? Magandang umaga, kasama natin. Ayun, Lahat ng ugat na yung katawan. Opo, personal niyo po bang nakausap ang inyong kliyente sa Timor-Leste matapos yung kanyang pagkakaaresto? Opo, nakakausap ko naman po, lalo na yung kanyang legal team. At yun nga po, unang-una, natatawa nga ako doon sa unang pahayag ng ating NBI team na wala daw silang pakialam doon sa political asylum o anong proseso, only for them to backtrack and sinasabing gagalangin nila ang proseso. Kasi alam nyo po, hindi naman pag sinabi nilang deportation, deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state. So they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging bilin kung meron man si former Congressman Teves matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, wala lang po kahapon, ngunit ngayon ay tuloy na po ang hearing niya. At doon po, after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing, ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Teves. Sapagkat, ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay dahil lamang sa request ng ating pamahalaan. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant. Pero ito po, na-aresto na yung inyong kliyente. Ano po ang reaksyon nyo roon? Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket pina-aresto mo ay aarestuhin. Depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigiit nila nung hat na hat sila, na deportation, kaya isasama na nila, etc., etc., natataranta silang pumunta roon, hindi naman nila naisama kasi nga, request lang po yun. Kasi naman yung pamahalaan natin, mga abogado pa namang ito, na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste. Tira del tira, kay terorista, kay justice has been served. Ano justice has been served? Preliminary step lang. Patunayan nyo muna dito sa Pilipinas na may kasalanan. Wala na nga witnesses Nag-recant ng lahat. Ano sasabi nila? In any case, ang sabi po ng NBI kasi importante na aresto na siya at nasa kustodiya ng mga otoridad sa Timor-Leste. Anyway, isang option po ninyo ay yung inyong muling paghingi ng political asylum. Una na kayong humingi noon, na-deny, nag-appeal kayo, na-deny din. Meron ho ba kayong bagong argument para mapagbigyan yung inyong kahilingan? Meron pong ginagawang mga hakbang yung aming mga abogado ron sa Timor-Leste. Sapagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy na po yung proseso at this will be subject to processes at everything is on the table. Whether pag-grant ng political asylum o safe refuge o yung hinihiling ng ating gobyerno na ma-repatriate, everything is on the table. Okay. Kaya nga sinasabi ko, ay huwag nilang ituring na achievement to kasi talagang proseso yan, Interpol yan, kahit alimangong bato, kayang paaresto ang sino man sa Timor-Leste dahil nga miyembro ng Interpol. So parang it's a big deal for them, may proseso pa rin po yan. So they should not be gloating, Kisos, lahat pa, even if maibalik nila yan sa Pilipinas, may trial pa rin po tayo rito. Ano po mangyayari kapag natapos ang extended 15-day detention para sa pagdinig sa kanyang kaso? Mag-decide po yung korte sa Timor-Leste whether to allow him to stay, under what conditions, whether he will be returned to the country and on what grounds. Kasi marami po yan As I said, everything now is in the air, everything is on the table. So malalaman po natin yan. Napaka-precipitate naman noong mga sinasabi nga nila. They should wait for the legal process, respetuhin nila yung sovereignty ng Timor-Leste at wag nilang pangungunahan. Kahit tulad yan, deportation daw, wala, hindi naman na-deport sa ngayon. Di kengkoy sila. Nakapanayam din po natin dito sa nitong Biyernes sa Balitang Hali ang byuda ni Governor Roel Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo. Sabi niyo, and I quote, "I think it would be enough for us to be able to see him in jail." Ano po masasabi niyo rito?
Kasi nga, hindi naman sila out for justice. Hindi sila interesado kung guilty nga or innocent. Gusto lang nila, for political reasons, makulong si Representative Tebes, mapahiya. Bakit ayaw nilang galangin ang proseso? Hindi naman sila ang hukuman eh. Tingnan natin kasi kasamang Rafi, I've been in this situation so many times before. Kay Pangulong Erap in tax case, yung kay Jimmy Paule sa fertilizer funds scam, kay Pangulong Arroyo, o in the end, di ba, na-absuelto silang lahat. So, it's premature nga ang sinasabi ko. Ngayon, kung gusto lang nilang makita sa jail, kaligayahan na nila yon, wag na nating basagin ng trip. Kung yun lang ang kaya nilang gawin, hayaan mo na sila. Magdilang. Oo. Opo, ang sabi nyo nga po, everything is on the table. Of course, kasama rito yung pagpunta niya eventually dito sa Pilipinas kapag siya na-repatriate. Pinaghahandaan nyo na po ba yun? Anong sabi niya? Anong usapan nyo rito? Well, we are ready for anything. Kahit naman ibalik siya sa Pilipinas at magkakaroon pa naman ng trial. So let's see kung anong magiging ebidensya. So what I'm saying is it's a long drawn out process kasi lahat ng tao naman, kay congressman, kay senador, kay pangkaraniwang tao, entitled naman na may hearing. So wag nating i-prejudge. Kaya nga ang sinasabi ko, nakakatawa itong mga nasa gobyerno natin, abogado pa naman, alam naman nila yung constitutional presumption of innocence, tira ng tira baka di silang mapahiya. Sige po, abangan po natin ang susunod na kabanata dyan. Samantalin ko na rin po yung pagkakataon, kumustahin na rin po namin yung plano nyo sa kasong kinakaharap ng isyu nyo pang kliyente na si Pastor Apollo Kibuloy. Yung sa Congress po, kung saan po ako in charge kasamang Rafi, ay parang sinabi yata ni Vice Chair ng Committee on Franchises na si Representative Johnny Pimentel na moot and academic yung kanilang arrest warrant dahil meron na daw sa Senado. Opo, Yung sa Senado po, ang in charge po roon ay kay si Attorney Elvis Balayan. And I think in a better position than I to answer your questions po, Sir Rafi. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Anytime po. Thank you very much. Good afternoon. Good morning pa pala and God bless. Si Attorney Ferdinand Topacio. Susubukan po namin hinga ng pahayag ang NBI kaugnay sa mga pahayag ni Attorney Topacio. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.